Matagal ko nang pinapangarap na mapa sa akin si Mark, Tita Myrna. At handa akong gawin ng kahit ano. Hayaan mo, Iha, dahil sa'yo naman talaga ang boto ko para sa anak ko at hindi sa walang kwentang babaeng yon. Sinisigurado ko sa'yo, kapag nakuha ko na siya, hindi na siya makakaalis sa piling ko. Abay dapat lang. Sa ganda at yaman mong yan, sinong tanga ang aayaw sa'yo? Basta ang usapan natin, tita. Akin lang siya. At walang ibang makikinabang. Huwag kang mag-alala, Estela. Mangyayari ang nais mo. Sa'yo at sa'yo lang uuwi ang anak ko. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Naranasan niyo na bang sumugal sa pag-ibig sa pangalawang pagkakataon? Yung tipong akala niyo happy ending na, pero mala-impyerno palang kahihinatnan. Masarap sa pakiramdam na balikan ka ng taong mahal mo, di ba? Pero paano kung ang rason ng pagbabalik niya ay para makatakas siya sa mala-impyernong buhay? Handa ka bang ipaglaban siya kahit alam mong buhay ng pamilya mo ang kapalit? Kayo ba, mga mahal ko mga tagapakinig? Hanggang saan ang kaya niyong tiisin para sa pag-ibig? Comment niyo lang sa ibaba at babasahin ko yan. Good day, Miss Amy, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lenny, 32 years old at isang single mother na handang gawin ang lahat para sa mga anak. Simple lang ang pangarap ko noon, ang makalimot at mamuhay ng tahimik sa probinsya, malayo sa gulo ng Maynila. Mula sa dati kong pag-ibig. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Hindi ko inakala na ang pagdating na naging nobyo ko na si Mark ang magdadala ng sumpa sa aming buhay. Ang second chance namin ay isa palang bangungot. Sabi nila, kapag nanay ka na, sarado na dapat ang puso mo sa mga bagong pag-ibig. Ang focus mo na lang dapat ay ang mga anak mo. Yun din ang paniniwala ko noon, Miss Amy. Ilang taon ako naging man-hater. Pakiramdam ko kasi lahat ng lalaki mangiiwan din kapag nakuha ng gusto nila. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana. Noong mga panahong kontento na ako sa pagiging nanay at tindera, biglang dumating si Terence, ang makulit kong kaibigan na hindi matanggap na tumatanda akong walang partner. May irireto daw siya. Wala naman akong hilig sa reto-reto na yan. Pero dahil birthday niya at naging mabuti siyang kaibigan sa akin, pinagbigyan ko ang kanyang imbitasyon. Sa simpleng birthday party na yon, sa gitna ng usok ng sigarilyo at ingay ng videoke, doon ko pala makikilala ang lalaki magpapabago at magwawasak ng buhay ko. Sa wakas. Akala ko talaga injanin mo naman ako, Mare. Kanina pa kita hinihintay. Ubus na yung lechong manok. Pasensya na, Terence. Alam mo naman, hindi ko pwedeng iwan yung mga bata nang hindi ko makain. Tsaka nagpaalam pa ako kay Pablo na gagabi na ako ng uwi. Ay nako, yung ex mo talaga. Iwalay na nga kayo kung makabakod pa. Akala mo may karapatan pa. Hayaan mo na nga yun. Ang importante, nandito ka. Halika, upo ka dito. Wag na, dumaan lang talaga ako para bumati. Happy birthday, pre. Oh, eto lang ng kayanan ko. Simpleng cake lang. Sus, nag-abala ka pa talaga. Salamat ha. Pero teka, bago ka umalis, may papakilala ko sa'yo. Bawal tumanggi ha. Minsan lang ang birthday sa isang taon. Terence, sabi ko naman sa'yo, di ba? Wala akong panahon sa... Mark, pare, halika dito. Dali. Bitawan mo na yung mic. Pare, Mark. Sandali lang, chorus na eh. Hayaan mo muna yung kanta. Lenny, yan si Mark. Kababata ko, galing Maynila. Pero dito na raw magbabase. Mabait yan. Medyo mamasboy nga lang pero responsable. Terence, nakakahiya. Mukhang nag-i-enjoy yung tao eh. Huwag mo nang istorbohin. Aalis na rin ako. Walang aalis. Mark, dalian mo na kasi. Halika na dito. Ano ba yan, Ter? Storbo ka sa concert ko ah. Oh, may bisita ka pala. Mark,
ito yung kinukwento ko sa'yo. Si Lenny. Lenny, si Mark. Oh, kayo nang bahala dyan ha. Kukuha lang ako ng yelo. Hi. Pasensya ka na kay Terence. Masyado lang hyper yan kapag nakainom. Okay lang, sanay na ako dyan. Happy birthday nga pala sa inyo. Kay Terence pala. Ang ganda pa naman ng pagkanta mo, kala mo concert eh. Balit na bagay. Pero mas maganda ka. Mark nga pala. So ikaw pala yung Lenny na laging bukang bibig ni Terence. Sabi niya, superwoman ka daw. Nang bola pa nga. Superwoman. Loko talaga yun. Single mom lang ako, Mark. Walang superpowers yon. Kayod kalabaw ka mo. Bilib ako sa mga ganun. Hindi biro magpalaki ng bata ng mag-isa. Ilang taon na sila? Yung panganay ko, 7. Yung bunso, 4. Makukulit, pero sila yung buhay ko. Ikaw, may pamilya ka na? Wala pa. Busy sa trabaho. Tsaka ewan ko ba? Parang ang hirap humanap ng tao makakaintindi sa sitwasyon ko. Bakit? Ano bang meron sa sitwasyon mo? Wanted ka ba? Hindi naman. Ano lang, medyo maigpit ang nanay ko. Si Mama Mirna. Gusto niya kasi siya ang nasusunod sa lahat, pati sa love life ko. Kaya yun, NGSB ako. No girlfriend since birth. Joke lang. Corny mo. Pero gets ko yan. Mahirap talaga kapag nangingialam ang pamilya. Pero alam mo, ngayon lang ako natuwa na pinilit ako ni Teres pumunta dito. Kasi kung hindi kita makikilala. Aaminin ko, kinilig ako sa sinabi niyang yun. Simple lang naman, gasgas na nga nabanat eh. Pero yung paraan ng pagsabi niya parang totoo. Totoong bolero. Buong gabi kami nagkwentuhan sa isang sulok habang nagwawala yung iba sa video okay. Pakiramdam ko, matagal na kami magkakilala. Pero syempre, bilang nanay, hindi pwedeng puro kilig lang. Nang tumingin ako sa relo, halos hating gabi na pala noon. Nagpanik ako. Kailangan ko nang umuwi sa mga bata. Nako, lagot ako nito. Nakakaya sa nagbantay sa mga bata. Masyado akong na-late sa pag-uwi. Magagalit din ang tatay nila. Gabi na, Lenny. Wala nang tricycle dyan sa labas. Delikadong maglakad. Kaya ko naman, sanay naman ako eh. Sige na, bumalik ka na sa loob. Salamat sa kwentuhan, Mark. Hindi kita hayaang maglakad ng mag-isa. Sakay na. Ihahatid kita. Huwag na, nakakahiya. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay kapag may naghatid sa aking lalaki. Wala akong pakialam sa isipin nila. Ang iniisip ko, baka mapahamak ka. Sige na, Lenny. Hatid lang. Walang mali siya. Promise. Sa gate lang ako. Ay, ang kulit mo rin ano. O sige na nga. Pero sa kanto lang ha. Huwag kang dederecho sa tapat ng bahay. Yes, ma'am. Sakay na po, Miss Superwoman. Kumapit ka na maigpit. Lubak-lubak dito. Dahan-dahan lang. Hindi tayo nagmamadali masyado. Pwede naman. Para mas matagal tayo magkasama. Baliw. Lenny, pwede pa kitang dalawin ulit? I mean, kapag hindi ka busy. O kaya yayain kumain. Kasama yung mga bata kung gusto mo. Mark, komplikadong buhay ko. May ex ako na lagi nakabantay, may mga anak ako na priority ko. Hindi ka sure sa papasukin mo. Sabi ko naman sa kanina, di ba? Handa akong makilala ka. Pati yung mundo mo. Kahit gaano pa kakomplikado. Basta bigyan mo lang ako ng chance. Tingnan natin. Pag-iisipan ko. Sapat na yun sa akin. Basta maghihintay ako. Hinatid niya ako sa kanto gaya ng usapan. Inisip ko hanggang dun lang yon. Sanay na akong pangakuan at iwan. Kaya kinabukasan, ibinalik ko agad ang mataas kong pader. Pero sadyang mapilit si Mark. Hindi lang isang araw o dalawa. Lumipas ang ilang linggo, araw-araw siyang nagpapakita. Hindi niya idinaan sa mabulaklak na salita. Nagkukusa siyang magkumpuni ng tumutulong bubong namin. Nagdadala ng pandesal tuwing umaga bago pumasok ang mga bata. At matyagang tinuturoan si Paolo sa mga assignments niya. Niligawan niya hindi lang ako kundi pati ang mga anak ko. Doon tuluyang nawala ang pagiging man-hater ko. Nakita ko sa kanya ang isang amang matagal nang hinahanap ng mga bata. Unti-unti kaming bumuo ng mga pangarap. Sa gitna ng kasiyahan namin,
nakalimutan kong patuloy palang umiikot ang mundo sa labas. Habang nagiging panatag ako, may isang paras pala ng matatalim na mata ang lagi nakabantay sa bawat galaw namin. Sabi nila, ang mga nanay raw ay may tinatawag na motherly instinct. Yung tipong alam nila kapag may masamang mangyayari sa pamilya nila. Pero siguro noong mga panahon yon, masyado ako napulag ng saya. Masyado ako nakampante sa pagmamahal na ipinaparamdam sa akin ni Mark. Hindi ko naramdaman na habang abala kami sa pagbuo ng mga pangarap, habang pinaplano namin kung saan mag-aaral ang mga bata o kung anong kulay ng kortina ang bibili namin, may ibang plano palang nabubuo ng lingid sa aming kaalaman. Isang plano na hindi gawa sa pag-ibig, kundi sa kasakiman at obsesyon. Habang mahimbing ang tulog namin sa gabi, gising na gising naman ang mga demonyo. At ang masakit, ang mismong kadugo pa ni Mark ang pasimuno. Napakasarap talaga ng kape dito sa inyo, Stella. Iba ang lasa. Halatang imported. Alam mo, sa tuwing pumupunta ako rito, parang ayoko nang umuwi sa amin. Ang init kasi doon, hindi katulad dito na naka-aircon kahit sa sala. Masaya ako at nagugustuhan mo, Tita Mirna. Feel free to visit anytime. Alam mo namang bukas ang bahay ko para sa'yo. Naku, napakabait mo talagang bata ka. Napakaswerte ng magiging asawa mo. Biruin mo, nasa iyo na ang lahat. Kagandahan, kayamanan, talino. Kaya nga botong-boto ako sa iyo para kay Mark eh. Ewan ko ba sa batang yon kung bakit nag-iinarte pa. Speaking of Mark, kamusta na siya, Tita? Ilang linggo na siyang hindi dumadalaw dito. Ang huling sabi niya sa akin, busy daw siya sa trabaho, pero ibang naririnig ko. Oo nga, iha. Sobrang busy lang talaga noon. Alam mo naman, nagsisipag. Gusto siguro makaipon para, alam mo na, para pag may pamilya na siya. Pamilya? Kanino naman kayang pamilya, Tita? Kasi ang balita ko, may ibang pamilya siyang pinaglalaanan ng oras niya. Isang babaeng may 2 sabit. Sino? Si Lenny ba? Naku, Stella, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. Wala yon. Kilala ko ang anak ko. Panandalian lang yon, pampalipas oras. Alam mo naman ang mga lalaki, minsan kailangan lang ng libangan. Libangan? Tita, nakita ko sila. Nakita ko kung paano niya hawakan ang kamay ng babaeng yon. Nakita ko kung paano niya buhatin ang anak ng ibang lalaki na parang sarili niyang dugo. Hindi yun kilos na naglilibang lang. Para na silang isang masayang pamilya. Iha, makinig ka sa akin. Ako ang nanay. Ako ang masusunod. Hindi ako papayag na mapunta si Mark sa isang kalad-kari na single mother na yon. Anong maibibigay niya kay Mark? Hirap? Gutom? Niwala ngang maayos na trabaho yon. Tendera lang sa palengke. Wala akong pakialam kung sino siya o ano siya, Tita. Ang gusto kong malaman, bakit tinayaan mong umabot sa ganito? Akala ko ba kontrolado mo ang anak mo? Akala ko ba tayo ang magkakampi? Oo naman. Magkakampi tayo. Sinaway ko na nga siya, Stella. Ilang beses ko na siyang pinagalitan. Sabi ko, hiwalayan na niya yung babaeng yon. Kaso matigas ang ulo eh. Mana sa tatay niya. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Dapat lang. Dahil ayoko na may kahati. Alam mo yan, Tita Mirna. Bata pa lang kami ni Mark, akin na siya. Ang akin ay akin. At kapag may umaagaw, marunong akong maningil. Oo naman. Siyempre, sa'yo lang siya. Teka, kumalma ka muna. Baka ma-high blood ka niyan. Papangit ka. Sayang ang beauty. Ano bang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang. Simple lang, Tita. Gusto kong ipaalala mo kay Mark kung saan siya nababagay. At gusto kong tulungan mo akong tanggalin ang mga sagabal. Noong mga gabing yon, payapa ang tulog namin ng mga bata. Tinanggap ko na lang na mainit talaga ang dugo sa akin ni Ani Mierna. Para sa akin, isa lang siyang tipikal na monster-in-law
na matapobre at tutol sa isang single mom. Nakontento na ako sa ganong simpleng problema. Sapat na yon para sumakit ang ulo ko. Tingnan mo ito, tita. Diyos ko, Stella, ang daming pera nito. Paunang bayad pa lang yan. Kalahating milyon. Para sa abala at sa tulong na gagawin mo. At may kasama pang bonus. Totoong ginto ba ito? Kwintas? At singsing? Napakaganda! Bagay na bagay sa akin ito kapag nagsisimba ako. Bagay talaga sa'yo yan, tita. Pero may kapalit yan. Hindi ko yan ibinibigay dahil mabait ako. Binibigay ko yan dahil gusto kong ibenta mo sa akin si Mark. Ibenta? Iha, parang ang sagwa namang pakinggan. Anak ko yun. Hindi naman siya karne na ibinibinta sa palengke. Wala tayong pinagkaiba sa nagbebentahan ng lupa, tita. Gusto ko ang anak mo. Gusto mo ng marangyang buhay. Simple lang ay equation. Kapag naging asawa ko si Mark, lahat ng yaman ko, yaman mo na rin. Hindi ka na mamomroblema sa utang. Hindi ka na maghihintay ng bigay ng kung sino-sino. Ikaw na ang magiging donya sa lugar nyo. Pero, paano si Mark? Alam mong mahal niya yung Lenny na yon. Baka magalit sa akin yun kapag pinilit ko. Baka layasan ako. Hindi siya lalayas. Dahil sisiguraduhin nating wala siyang pupuntahan. At tungkol naman sa pagmamahal niya, ako nang bahala doon. May mga paraan ako, tita, para makalimot ang isang tao. May mga paraan para magbago ang isip niya nang hindi niya namamalayan. Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo? Huwag mo nang intindihin yon. Ang kailangan ko lang sa'yo, ang kooperasyon mo. Kapag tinanong ka ni Mark, sabihin mo may sakit ka. Sabihin mo kailangan mo ng malaking pera para sa operasyon. At ako lang ang makakatulong sa'yo. Gagamitin ko ang sakit? Pero, baka mag-alala yun. Oo, di mas mabuti, tita. Kapag nag-alala siya, mas madali siyang mapapasunod. Gamitin mong konsensya niya, tita. Anak siya. Obligasyon ka niya. Iipitin natin siya sa sitwasyon na wala siyang choice, kundi piliin ako para iligtas ka. Ang talino mo talaga, Stella. Sa bagay, para din naman ito sa kinabukasan niya. Kapag nagkatuluyan kayo, hindi na siya maghihirap. At hindi na siya magtatrabaho. Tama. Para sa kanya rin ito. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Kasi tita, ayoko nang may sumisira sa usapan. Kapag bumaliktad ka, babawiin ko lahat ng to. At baka hindi lang pera ang mawala sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kakampi mo ako, di ba? Hinding-hindi ako papayag na maging manugang ang babaeng yon. Pangako yan. Akin na yung pera. Itatago ko na at baka makita pa ng mga tsismosa sa labas. Good. Dahil si Mark ay para lamang sa akin. Nasilaw sa pera si Aling Mierna. Sa halagang kalahating milyon at ilang piraso ng alahas, na ibenta niyang kaligayahan ng sarili niyang anak. Ang hindi niya alam, hindi lang kaligayahan ang kinuha ni Stella. May mga bagay na hindi nababayaran ng salapi. May mga kasunduan na hindi na pwedeng bawiin. At nung gabing tinanggap ni Aling Mierna ang bayad, nagsimula ang isang kasunduang hindi niya na kayang takasan. Hindi ka makakawala sa akin, Mark. Kahit saan ka magpunta, maaamoy kita. Kahit sino pang kasama mo, makikita ko kayo. Oh, sino yan? Di ba sabi ko bawal pumasok kapag... Ay, sorry, Iha. Kumatok ako, hindi mo yata narinig. Masyado kang seryoso dyan sa mga kandila mo. Ano ba yung mga yan? Ang daming herbs. At ano yang buto? Mahilig ka pala sa mga antique? Collection ko lang yan, pampaswerte. Alam mo na, business charms.
Kaya pala ang yaman-yaman nyo. Dapat turuan mo rin ako niyan minsan. O siya, aalis na ako. Dumaan lang ako para mapaalala sa iyo ang usapan natin ha. Bukas na bukas, aarte na akong may sakit. Tatawagan ko si Mark. Siguraduhin mong effective ang acting mo, tita. Dapat maniwala siya na mamamatay ka na para siya ang umuwi. Ako pa? Best actress yata ito nung high school. Sige na. O bye Stella. Thank you ulit sa tulong. Tanga. Mukhang pera. Pero kailangan ko siya. Sa ngayon. Mark, konting tiis na lang. Magkakasama na tayo. At yung Lenny na yon, kapag nakuha na kita, tuluyan ang mawawala sa landas natin. Makapangyarihan nga ata si Stella. Kinabukasan, bigla na lang nagbagong ihip ng hangin. Masaya pa kami nag-aalmusal ni Mark nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ang tawag na yon, yun na pala ang simula ng pagguho ng mundo namin. Narinig ko ang boses ni Aling Mierna sa kabilang linya. Umiiyak, humahagulhol. At nakita ko kung paano namutla si Mark. Kung paanong napalitan ng takot ang saya sa mga mata niya. Oh, kain pa kayo mga bata. Masarap yung sinangag na luto ni Tito Mark. Oh, Lenny, gusto mo pa ng kape? Okay na ako, mahal. Salamat. Ang aga mo nagising para magluto, ah. Oh, si Mama. Ang aga namang tumawag. Sandali lang ha. Sige lang, baka importante. Hello, Ma. Napatawag ka. Mark, anak, tulungan mo ako. Ma? Bakit? Anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Hindi ko na kaya. Ang sakit ng dibdib ko, Mark. Parang mamamatay na yata ako. At wala akong pambili ng gamot. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Anong masakit sa'yo? Antayin mo ako. Dadalhin kita sa ospital. Wala tayong pera, anak. Pero may tumulong sa akin. Nandito si Stella. Siya ang nagdala ng Dr. Mark. Mark, umuwi ka na. Kailangan kita dito. Baka ito na ang huling beses na makita kita. Oh, Ma, sige. Sige, uuwi na ako. Mark, ano nangyari? Bakit umiiyak ka? Si Mama, inatake daw. Malala daw, Lenny. Kailangan ko nang umuwi ngayon din. Ha? Okay, sige. Mag-asikaso ka na agad. Gusto mo bang samahan kita? Wag na. Ayaw ni Mama sa'yo, di ba? Baka lalong sumama ang pakiramdam kapag nakita ka. Ako na lang muna. Babalitaan kita. Kung alam ko lang na yun na ang simula ng pagkakaroon ng unos sa aming relasyon, sana hindi ko na siya pinayagan. Sana niyakap ko siya ng mahigpit at hindi na binitawan. Pagtalikod niya, paglabas niya ng pinto, iba na ang naramdaman ko. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bigat-bigat ng dibdib ko. Sabi nila ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pero para sa akin, hindi lang pera. Ang pag-ibig din ay maaaring maging ugat ng kasamaan. Lalo na ang pagiging makasarili para manipulihin ang pag-ibig. Nung umuwi si Mark sa kanila, ang buong akala ko'y nag-aalaga lang siya ng may sakit niyang ina. Araw-araw ako nagtitext, nangangamusta. Minsan sumasagot siya, minsan hindi. Sabi niya, busy lang sa pag-aasikaso. Habang nag-aalala ako dito, unti-unti na palang pinapatay ang Mark na nakilala ko. Dahil sa utang na loob. Sa mansyon ni Stella, dahan-dahang tinalupan ang dignidad ni Mark hanggang sa wala na siyang ibang choice kundi ang sumuko. At ang nanay niya, siya pa mismo ang nagtulak sa anak niya sa mapanganib na bangin. Mark, anak, huwag mo na akong intindihin. Hayaan mo na lang akong mamatay dito. Wala naman tayong pampa-opera eh. Masyadong mahal ang hinihingi ng doktor. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawan ko ng paraan.
Maghahanap ako ng mauutangan. Kahit magtrabaho ka ng 24 oras, kakayanin natin to. Mark, be realistic. 300,000 ang kailangan para sa operasyon ni tita. Bukas na bukas din. Saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga sa loob ng 24 oras? Stella, parang awa mo na. Pahiramin mo muna kami. Alam kong mayaman ka. Babayaran kita. Kahit habang buhay ako magtrabaho sa'yo, babayaran kita. Huwag lang mamatay ang mama ko. Mark, alam mo namang malakas ka sa akin. Pero negosyante ako. Hindi ako nagpapautang ng walang kasiguraduhan. Tsaka, ayoko ng pera mo. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi pera, anong gusto mo? Anak, tanggapin mo na ang alok ni Stella. Siya lang ang pag-asa natin. Gusto niya lang naman na maging maayos ang buhay mo. Gusto kitang tulungan, Mark. Sagot ko ng lahat. Hospital bills, gamot, at sa recovery ni tita. Pati kinabukasan niyo sagot ko na. Pero may isang kondisyon. Ano yun? Kahit ano, Stella. Pakasalan mo ako. Iiwan mo yung babaeng yun at bumalik ka sa akin. Maging akin ka ulit, Mark. Stella, alam mo may mahal na ako. Hindi ko kayang iwan si Lenny at ang mga bata. At hindi tayo naging magkasintahan. Sorry kung nagkaroon ka ng false hope sa pakikitungo ko sa'yo. Kaibigan lang naman ang tingin ko sa'yo. Kung gano'n. Sorry, Mark. Hindi kita matutulungan. Tita Mirna, pasensya na po. Mukhang mas mahalaga pa kay Mark yung babaeng may bitbit na anak ng iba kaysa sa sarili niyang ina. Diyos ko, Mark, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Hahayaan mo akong mamatay dahil lang sa kalandian mo? Pinalaki kita, pinakain kita. Tapos itong isusukli mo sa akin? Ipagpapalit mo ang buhay ng nanay mo para sa isang disgrasyada? Ma, hindi disgrasyada si Lenny. At hindi kalandian to. Mahal ko siya. Kung mahal mo siya, sige, doon ka na. Hayaan mo na akong mamatay dito. Tutal, pabigat lang naman ako sa'yo. Stella, hayaan mo na ako. Aalis na yan. Mas gusto niyang maging tatay sa anak ng iba. Last chance, Mark. Pirmahan ko ang cheque na to o ang death certificate ng nanay mo ang pipirmahan mo? Nai-imagine ko kung paano gumuho ang mundo ni Mark nung sandaling yon. Naipit siya sa sitwasyon na walang tamang sagot. Kung pipiliin niya ako, mamamatay ang nanay niya at dadalhin niyang konsensya habang buhay. Kung pipiliin niyang nanay niya, papatayin naman niyang puso niya. Scripted ang lahat. Walang sakit sa alimyerna. Walang operasyon na kailangan. Ang sakit na iniinda ng nanay niya ay sakit sa bulsa. Ang kawalan ng luho. Pero dahil mabuting anak si Mark, dahil mahal niya ang magulang niya, bumigay siya. Wala na akong magagawa. Payag na ako. Good decision, Mark. I knew you were smart. Payag na akong magpakasal sa'yo. Pero wag mong aasahan na mamahalin kita. Katawag ko lang ang makukuha mo, Stella. Hindi ang puso ko. Okay lang yun, baby. Ang importante, nasa akin ka. Matututunan mo rin akong mahalin ulit. Sa dami ng gagawin natin, makakalimutan mo rin yung Lenny na yan. Siguraduhin mong gagaling si Mama. Siguraduhin mong ibibigay mo lahat ang pangangailangan niya. Of course. Nasa hospital na siya ngayon. Nasa isang private suite. At bukas, magsisimula na tayo mag-prepare para sa kasal. Ang gusto ko, next month agad. Agad-agad? Pwede bang bigyan mo muna ako ng oras? Oras para ano? Para magpaalam sa kanya? Sige. Bibigyan kita ng ilang araw. Bukas, puntahan mo siya. Tapusin mo ng lahat. At siguraduhin mong wala ka nang babalikan. Dahil kapag nalaman kong nakikipagkita ka pa sa kanya pagkatapos ng kasal natin, alam mo na ang mangyayari kay Tita Mirna. Huwag mong idamay si Mama. Gagawin ko ang gusto mo. Dapat lang. Dahil akin ka na, Mark. Akin.
Wala nang bawian. Pirmahan mo to. Asikasuhin ko na lahat ng mga papeles na kailangan sa munisipyo para makasal tayo. Tapos na. Masaya ka na? Sobra. Welcome home, husband. Umuwi si Mark kinabukasan. Bumalik siya para ituloy ang naudlot naming pangarap. Sabado noon, sabi niya sa text, uuwi na siya at may dalang pasalubong. Excited ang mga bata. Si Pablo, yung ex ko. Kukunin sana sila nung araw na yon pero nakiusap ako na sa Sunday na lang. Gusto kong kumpleto kami. Gusto kong ipakita kay Mark na worth it kaming balikan. Nagbihis ako ng maganda. Nag-lipstick pa ako habang inaabangan ang tunog ng motor niya. Pero ang saya palang nararamdaman ko ay parang bula na biglang maglalaho. Para sa akin, tapos ng unos nung bumalik si Mark galing sa pag-aalaga kay Aling Mierna. Okay na kami. Bumalik siya na parang walang nangyari. Sweet, malambing, at tatay na tatay pa rin sa mga anak ko. Ilang araw kaming namuhay ng payapa. Ihahatid niya mga bata sa school, tapos sabay kaming magkakape. Para kaming bumubuo ng pangarap habang gising. Ibinigay niya sa akin ang mga pinakamasasayang araw namin. Mga sinulit na panahon. Yakap-yakap ko siya tuwing gabi ng buong higpit. Kampanting akin siya. Habang may isang kalendaryo na kamarka na para sa aming pagtatapos. At nalaman ko lang ito mula sa ibang tao. Isang tawag na gumunaw ng mundo ko. Ay, salamat. Uuwi daw si Mark ngayong gabi. Makakapagluto ako ng sinigang sa miso. Paborito niya yun. Hello? Terence? Napatawag ka? Kung hinahanap mo si Mark, wala siya dito. Umuwi muna sa mama niya. Pero pabalik na rin yun mamaya. Lenny, makinig ka sa akin. Huwag kang mabibigla ha. Pero, kailangan mong malaman to. Bakit? Anong problema? May nangyari ba kay Mark? Na-aksidente ba siya? Hindi Lenny. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Kahit ano, tungkol sa mga plano niya. Wala naman. Sabi niya lang mag-iipon kami para sa birthday ni Paolo next month. Bakit ba, Terence? Pinapakaba mo naman ako eh. Diretsahin mo na ako. Lenny, nakita kong invitation. Invitation? Mga invitation para sa kasal nila. Si Mark ang groom. Oh. At si Stella ang bride. Sa darating na Sabado, Lenny. Anong pinagsasabi mo? Lasing ka ba, Terence? Kasama ko siya kahapon. Ang saya-saya pa namin eh. Nangako pa nga siya sa akin na ayusin niyang bubong ng bahay. Totoo ang sinasabi ko. Ikakasal siya kay Stella. Baka gusto niya lang na masulit ang mga araw na magkasama kayo. Para makapagpaalam. Lenny, hindi ko alam kung bakit hindi niya sinasabi sa iyo eh. Pero kalat na sa buong lugar dito. Hindi totoo yan. Hindi ako lolokohin ng gano'n ni Mark. Baka nagkakamali ka lang. Sigurado ako, Lenny. Sorry ha. Sorry kung sa akin mo pa ito nalaman. Oh, tumatawag siya. Tumatawag si Mark. Sagutin mo. Tanungin mo siya pero Lenny ha. Ihanda mo ang sarili mo. Hello? Mahal? Hello, mahal. On the way na ako. May dala akong lechon manok. Pasalubong sa mga bata. Miss na kita. Wait mo ako, ha? Oo. Hihintayin kita. Ingat ka. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero nung oras na yon parang patalim na tumarak sa dibdib ko. Paano niya nagagawang maging sweet habang may tinatago siyang ganun kalaking sekreto? Uupo na lang ba ako at magkukunwaring tanga? Hindi. Hinintay ko siya. Hinintay kong dumating ang motor niya. At sa bawat segundong lumilipas, ang pagmamahal ko, unti-unting napapalitan ng galit.
Surprise! Nandito na ang papi ng bayan. Oh, mainit-init pa tong manok. Asa na mga bata? Tulog na ba? Gising pa sila. Nasa kwarto. Inaantay ka nga eh. Mahal? Okay ka lang? Bakit parang ang tamlay mo? May sakit ka ba? Kailan mo balak sabihin sa akin? Ang alin? Anong sasabihin ko? Huwag mo akong hawakan. Tinatanong kita, Mark. Kailan mo balak sabihin sa akin na sa Sabado, may ibang babae ka ng legal na uuwian? Lenny, sino ang... Si Terence. Tumawag si Terence. Nakita niya ang imbitasyon. Mark, totoo ba? Ikakasal ka na kay Stella? Habang nandito ka, naglalaro ng bahay-bahayan kasama kami, ay may mga plano na pala ng pakikipag-isang dibdib mo. Lenny, let me explain. Explain? Anong i-explain mo? Na niloloko mo ko? Na ginawa mo akong tanga? Kaya palang bait-bait mo nito mo nakaraang araw eh. Kaya pala lalo kang naging clingy. Nagpapaalam ka na pala. Sinusulit mo. Gago ka. Ang gago-gago mo. Tama na! Oo, totoo! Ikakasal na ako. Pasensya na. Bakit? Mark, bakit? Sabi mo mahal mo ko. Sabi mo tayo hanggang dulo. Pero ba? Dahil mamayaman siya. Patawad, Lenny. Kailangan kong gawin to. Ayokong madamay ka. Pagod na din naman ako, Lenny. Pagod na ako sa ganitong buhay. Tignan mo nga tayo. Walang-wala. Kapag pinakasalan ko si Stella, magiging maayos ang buhay ni Mama. At ako, magkakaroon ako ng totoong pamilya. Totoong pamilya? At kami? Ano kami sa'yo, ha? Laruan? Second hand, Lenny. Second hand family kayo. Gusto ko ng sariling anak. Gusto ko ng asawang walang sabit. Isang pamilya na hindi naman talaga sa akin. Kapal ng mukha mo! Second hand? Yan ang tingin mo sa mga anak ko? Matapos kang mahalin ng mga bata? Matapos kitang pagsilbihan? Kalimutan mo na nagkakilala tayo. Bumalik ka na lang kay Pablo. Mas bagay kayo. Mas makabubuti yun para sa pamilya nyo. Pero huwag kang mag-alala. Pag kailangan mo ng tulong, magpasabi ka lang kay Terence. Hindi mo to ginusto. Alam ko yan, Mark. May nangyari ba? May nagsabi ba sa'yo kung anong gagawin mo? Si Aling Mirna ba? Wala siyang kinalaman dito. Desisyon ko to. Aalis na ako. Huwag mo na akong hahanapin. Mark, please, huwag ganito. Pag-usapan natin to. Kung pagod ka, magpahinga ka lang. Pero huwag kang bumitaw, hindi ko kaya. Paano yung mga bata? Hahanapin ka nila, mahal ka na nila. Masasanay din sila na wala ako. At ikaw, magkakahanap ka rin ng iba. Yung tanggap ka talaga. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahal ko, Mark. Paalam, Lenny. Mark! Mark, bumalik ka dito! Huwag mo tong gawin! Mark! At sa isang iglap nawala ang lahat. Ang lechong manok na dala niya nakakalat sa sahig. Natapon na. Parang ang relasyon namin na parang binasura. Tulad ng puso kong tinapon ng ganun-ganun lang. Ang sakit, Miss Abby. Hindi ko matanggap na yung lalaking bumuhay ng pangarap ko kahapon. Siya ring papatay sa akin ngayon. Tinawag niya akong pabigat para siguraduhin kamumuhian ko siya. Para hindi ko na siya habulin. Dahil ang totoo, papasok na siya sa impyerno at ayaw niya kami madamay. Lenny, nandyan ka ba? Si Terence to. Bukas yan. Pasok ka.
Oh, Diyos ko, Lenny. Ano nangyari sa'yo? Ilang araw ka na doon na hindi lumalabas ah. Buti updated yung mga kakilala ko dito. Nagsumbong sila sa akin. Concern lang din sila ha. Payat ka na oh. Kumakain ka ba? Wala akong gana. Kung nandito ka para ipagtanggol ang kaibigan mo, umalis ka na lang. Hindi ko siya ipagtatanggol. Gago siya sa ginawa niya sa'yo. Pero Lenny meron ka pang kailangan na malaman. Ano? Nabuntis na ba agad yung babae? Ay, Lenny, hindi naman. Pero, ewan ko ba kung ano nangyari. Biglaan ang lahat. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang hindi siya si Mark nung nakausap ko siya. Ang tanga ko, Terence. Ang tanga-tanga ko. Naniwala ako sa forever ng isang lalaking kaya naman pala akong ipagpalit para lang sa maginhawang buhay. Lenny, maniwala ka. Kilala ko si Mark. Hindi siya mukhang pera. Pakiramdam ko may mali, may hindi tama. Pero wala akong magawa. Bantay sarado siya ng nanay niya. Wala na akong pakialam kung anong rason niya. Ikakasal na siya. Tapos na kami. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay lumayo. Lumayo? Saan ka naman pupunta? Kahit saan. Basta malayo dito. Ayoko makita sila. Ayokong marinig ang balita tungkol sa kasal nila. Dadalhin ko ang mga anak ko. Magsisimula kami ulit. Yung walang Mark. Walang Stella. Walang Aling Mirna. Pero Lenny, biniling ka sa akin ni Mark. Bago kami mawala ng contact, gusto niya pa din makasiguro na okay ka. Hindi niya na kailangang malaman. Basta Terence, huwag mong sasabihin kay Mark kung saan ako pupunta. Please lang. Ito na lang ang huling tulong mo sa akin. At yun nga ang ginawa ko. Nag-impake ako ng gabing yun. Dinala ko ang mga bata at lumipat kami sa isang malayong baryo sa tulong ng isang malayong kamag-anak. Gusto ko makalimot. Gusto kong burahin si Mark sa sistema ko. Alam ko kapag lumayo ako matatapos ng bangungot, safe na kami. Lingid sa aking kaalaman na ang kasal na magaganap ay hindi ordinaryong kasalan. Isa itong ritual. At sa ritual na yon, tuluyan ang magiging laruan si Mark. Isang robot na walang sariling isip pero ang puso ay pilit pa rin tumitibok para sa akin. Habang busy ako sa pag-aayos ng gamit namin ng mga bata para lumayas, sa kabilang banda naman, abala ang buong bayan sa tinaguriang Wedding of the Year. Mala fairy tale ang nangyayari. Mayaman si Stella, gwapo si Mark. Perfect match ika nga. Pero ito'y katang isip lamang dahil isang horror story ang kanilang aabangan. Ang araw ng kasal ni Mark ay hindi araw ng pag-iisang dibdib, kundi araw ng kanyang kamatayan. Ito ang araw na namatay ang pagkatao niya at kapalit ng isang sunod-sunurang robot. At ang pinakamasakit, ang mismong ina niya ang nagsusi sa kanya. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kasakiman. Pre, ayos ka lang ba? Ang putla-putla mo. Para kang hihimatay na namang oras. Sigurado ka na ba talaga dito? Pwede pa tayong umatras habang hindi pa nagsisimula. Nasa labas lang ang motor ko. Para saan pa, Terence? Kapag umatras ako, mamamatay si Mama. Wala akong choice. Ito na lang ang paraan para mabuhay siya. At isa pa, lagi niyang pinagbabantaan ang buhay ng mag-iina. Mas lalong hindi ko kaya kung may mangyayaring masama sa kanila. Pero Mark, tingnan mo yung sarili mo. Hindi ka masaya. Para kang bibitayin. Alam mo, nakausap ko si Lenny bago sila umalis. Wasak na wasak yung tao. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya, Terence. Parang awa mo na. Mas lalo lang akong nahihirapan eh. Ang isipin na lang natin, pagkatapos nito, magiging maayos ng lahat kay Mama. Ewan ko ba? Sana nga tama yung desisyon mo. Pero pre, iba talaga ang kutob ko kay Stella eh. At lalo na sa nanay mo. Para kasing may mali. Wala nang atrasan to. Nandito na eh.
Diyos ko, ang gwapo-gwapo mo. Manang-mana ka talaga sa akin. Oh, tingnan mo, bagay na bagay sa'yo ang barong Tagalog. Oh, mahal yan, ha? Ma? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit ang liksi mong kumilos? Di ba bawal sa'yo ang mapagod? Ay, oo nga pala. Aray ko, ang dibdib ko. Nadala lang ako ng excitement. Alam mo na, ikakasal ka na eh. Nawala bigla ang sakit dahil sa tuwa ko. Kanina lang kung makalakad parang rampa sa beauty contest. Ngayon hingal na hingal. Terence, tama na yan. Ma, umupo ka muna. Baka atakin ka na naman. Nasaan na yung gamot mo? Ay, nasa bag ko. Mamaya ko na iinumin. Ang importante, okay ka. Handa ka na ba? Nako, ang daming regalo sa labas. Nakita ko yung mga ninong at ninang ninyo. Puro bigatin. Malaki kaya ang matatanggap natin ngayon. Este ninyo. Pera na naman ang nasa isip niyo, tita. Kaligayahan ng anak niyo nakataya dito. Oh. Aba, Terence, huwag kang epal ha. Pasalamat ka nga inimbitahan ka pa ni Stella kahit driver ka lang ng anak ko. Lumabas ka na nga. Iwan mo muna kami ng anak ko. Mag-ina moment muna kami. Sa labas lang ako, pre. Kapag nagbagong isip mo, ha, alam mo na kung nasan ako. Huwag mong intindihin yun. Inggit lang yun. Kasi ikaw, yayaman na. Siya, habang buhay na hampas lupa. Ma, totoo ba? Totoo bang mamamatay ka kapag hindi ako nagpakasal? Kasi ma, parang ang lakas-lakas mo naman. Ano bang klaseng tanong yan? Ano, gusto mo pa bang mamatay muna ako bago ka sumunod? Naniniwala pa rin si Mark sa nanay niya ng mga oras na yon. Pero may hangganan ng panloloko. Habang inaayos ni Alimier ang kwelyo ng anak niya, nahulog ang cellphone nito mula sa maliit na bag na dala niya. Bumukas ang screen at doon, sa isang iglap, nakita ni Mark ang katotohanan na dudurog sa kanya ng buong buo. Isang video na nakaplay. Na mukhang pinanood ni Alimier na bago pumasok sa kwarto. Ma, nahulog yung... Ayan na, tita mo yun na. Full payment. 300,000. Wala ka ng sakit, ha? Siguraduhin mo mapapapayag mo si Mark sa kasal. Oo naman, Estela. Iyak kang iyak ka. Kunting iyak lang. Bibigay din yun. Basta, dagdagan mo ang alahas, ha? Ma, anong ibig sabihin nito? Akin na yan! Wala yan! Video lang yan ng teleserye. Huwag mo akong gawing tanga, ma. Boses mo yon. Boses yun ni Stella. Binayaran ka niya. Mark, anak, makinig ka muna. Para sa'yo din naman to eh. Para sa akin? Ibinenta mo ako, ma. Pinalabas mong mamamatay ka na. Galit ang itinanim ko sa puso ni Lenny. Hiniwalayan ko ang babaeng mahal ko kasi mahal kita. Ayoko na mawala ng ina. Yun pala, pera lang. Pera lang ang katapat ko sa'yo. Oo, pera. Bakit? Masababang mangarap na guminhawa? Pagod na ako sa hirap, Mark. Pagod na akong magbilang ng barya. Si Stella, kaya niyang ibigay lahat. Si Lenny, anong maibibigay nun? Problema! Utang na loob, Mark. Isipin mo naman ang kinabukasan natin. Hindi kinabukasan ko ang iniisip mo, ma. Sarili mo lang. Paano mo ito nagawa sa akin? Wala kang karapatang sabihin ako ng ganyan. Ako ang nagluwal sa'yo. What's happening here? Rinig na rinig kayo sa labas. Ikaw, demonyo ka. Alam ko na ang lahat. Wala palang sakit si mama. Pinaglaroon niyo ako. Haalis na ako. Hindi matutuloy ang kasal na to. Aalis? Talaga, Mark? Sa tingin mo ba makaka-atras ka pa? Subukan mo akong pigilan. Wala na akong pakialam sa inyo. Pupuntahan ko si Lenny. Hihinga ako ng tawad sa kanya. Subukan mong humakbang palabas ng pintong yan. Oh,
At bago ka pa makarating sa gate, patay na si Lenny. Anong... Akala mo ba hindi ko alam kung nasan siya? Sinusundan siya ng mga alaga ko. Isang tawag ko lang, Mark. Uubusin ko mga anak niya sa harap niya mismo. Gusto mo ba yon? Wag mong gagalawin ang pamilya niya. Di magpakatino ka. Ituloy natin ang kasal. Maging good boy ka. At si Tita Mirna, well, hayaan mo na siya. Ang importante, akin ka na. Estela, sabi ko naman sa'yo okay na. Huwag kang mag-alala. Tutuloy kami. Di ba anak? Di ba? Tutuloy tayo? No. Oo. Tutuloy tayo. Masakit ang katotohanang niloko ka. Ang katotohanang wala kang magawa kundi ang magpaalipin sa manloloko para protektahan ang mga inosente. Durog na durog si Mark habang naglalakad sa gitna ng magarbo at malawak na garden ng mansyon ni Stella. Ang daming mamahaling bulaklak. At nang makita niya si Stella, sa ilalim ng malaking floral arch, hindi isang bride ang nakita niya, kundi isang mandaragit na naghihintay sa kanyang biktima. Ang akala ng mga bisita, isa itong ordinaryong civil wedding na pinangangasiwaan ng isang huwes. Pero wala silang kaalam-alam na ang pirmahan ng kontrata na to ay mauuwi sa isang ritual sa dilim. Tingnan mo ko, Mark. Huwag kang yumuko. Diba sabi ko sa'yo, happy occasion to? Ngumiti ka naman para sa mga bisita. Patawad, Lenny. Patawad. Sabihin mo na. Sabihin mong tinatanggap mo ako. Bilis! Tinatanggap kita, Stella, bilang asawa. Good. At ako, tinatanggap din kita. Akin ka na, Mark. Buong buo. Walang labis, walang kulang. Hanggang sa kabilang buhay. At kahit sa impyerno pa. Wala nang kailangan pang sabihin ng Wes. Ang salita ko ang batas dito. Ngayon, inumin mo ito. Oh. Ang alak ng pagkakaisa. Hindi ordinaryong alak ang iniabot sa kanya. Napansin ni Mark na ibang kulay nito. Mas malapot. Kulay itim na may halong pula. Amoy herbs na nabubulok. Pero dahil hawak na siya ni Stella sa leeg at ang buhay namin, kinuha niyang kopa. Ubusin mo, mahal ko. Para hindi ka na muling lumingon pa sa iba. Anong pinainom mo sa akin? Bakit parang namamali ng katawan ko? Relax ka lang. Parte yan ng ritual ng kasal natin. Upang tuluyan mo na siyang makalimutan, ako lang ang iisipin mo. Lenny. Kalimutan mo na yung pangalan niyan. Ako na lang. Ako na lang ang nasa isip mo. Yehey! Kasal na sila! Mabuhay ang bagong kasal! Sa huling sandali bago tuluyang nawala ng malay ang diwa ni Mark, narinig niyang palakpakan ng mga tao, narinig niyang tawa ng nanay niya, at naramdaman niya ang malamig na yakap ni Stella. Noong araw na yon, namatay ang Mark na nakilala ko. Ang natira na lang ay isang katawan na humihinga, naglalakad at sumusunod. Pero sa loob, isa na lang siyang robot, isang laruan na kontrolado ng aswang. Masaya ka ba, husband? Masaya ako, Stella. Good. Ngayon, pupunta na tayo sa honeymoon trip natin. Marami pa tayong gagawin. Marami pa akong ipagagawa sa'yo. Pupunta ako kung saan mo gusto. That's my husband. At habang lumalayo ang sasakyan nila, naiwan sa mansyon si Aling Mierna.
Yakap-yakap ang mga regalong matagal niya nang pinapangarap. Mga regalong kapalit ng kaluluwa ng kaisa-isa niyang anak para sa demonyong pinapasok niya sa buhay nila na hindi marunong makontento. Dahil balang araw, pati siya, sisingilin sa pagiging ganid niya. Sabi nila, ang kasal daw ang happiest day ng isang tao. Pero para sa akin, nung araw na ikinasal si Mark kay Stella, yun ang araw na parang namatay na rin ako. Kahit milya-milyang layo namin, kahit nagtatago na ako sa isang liblib na baryo, ramdam na ramdam ko yung bigat. Para may tali sa puso ko na biglang napigtas. Gusto kong isipin na kaya ko, na strong independent woman ako, na kaya kong buhayin ang mga anak ko ng walang lalaki. Pero Miss Amy, ang hirap pala. Ang hirap pumangon sa umaga kapag ang dahilan ng pagngiti mo, pag-aari na ng iba. Ang hirap magtimpla ng kape kapag naaalala mo kung paano niya timplahin yung dati. Sa bagong bahay na tinutuluyan namin, isang lumang paupahan na laging madilim. Sinubukan ko maging normal. Pero paano ka magiging normal kung pati yung mga anak mo ramdam ang pagguho ng mundo mo? Tao po! Tao po! Kayo ho ba yung bagong lipat dyan sa paupahan ni Mang Rigor? Opo, ako nga po. Lenny po. Magandang umaga ho. Nagwawalis lang ako ng mga tuyong dahon. Ang dami kasing kalat. Ay nako, ganyan talaga dyan. Matagal na kasing bakante yung bahay na yan. May mga kwento nga dyan, kaya walang tumatagal. Pero sa bagay, mukhang matapang ka naman. Teka, mag-isa ka lang ba? Parang may mga narinig akong bata kagabi na umiiyak. Opo, 2 po yung anak ko. Pasensya na po kung maingay sila kagabi. Naninibago lang po sa bahay. Huwag po kayo mag-alala. Pagsasabihan ko po sila na huwag masyadong maingay. Ay nako, hindi naman sa nagrereklamo ako. Nagtatanong lang. Kasi alam mo na, bihira ang dayo rito sa amin. Teka, nasan nga pala ang mister mo? OFW ba? O baka naman iniwan ka? Wala po akong asawa. Single mother po ako. Kami lang po ng mga batang nandito. Ganun ba? Ay kaya pala ang lungkot ng mga mata mo. Nakoy, mahirap yan ha. Babae ka pa naman. Tapos nasa liblib na lugar tayo. Ay alam mo ba, dito sa amin, maraming nakamasid. Kaya mag-iingat ka. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, mag-ingat ka. Lalo na at maganda ka pa naman. Baka makursunadahan ka. Ay sayang naman kung walang poprotekta sa'yo. Wala ka bang balak maghanap ng bagong asawa? Ay sayang ang ganda, Ineng. Wala pa po sa isip ko yan, Ale. Ang focus ko po yung mga anak ko. Sige po, tatapusin ko lang ito at magluluto ako ng almusal. Salamat po sa paalala. Ay sungit naman ito. Nagmamagandang loob lang eh. Ay baka kasi kailangan mo ng labandera o may kilala ko. Pero sige, kung ayaw mo ng kausap, basta kapag may narinig kang kaluskos sa bubong, huwag kang lalabas, ha? Kaluskos sa bubong? Bakit po? Baka pusa lang naman po yun. Pusa? Oo. Malalaking pusa na may pakpak. Pero, puwera biro, dati kasi, bago ka pa lumipat dyan, may umaaligid na aswang dito sa baryo. Naghahanap ng mabibiktima. Buti na lang nandyan si Mang Rigor. Napalayas niya yung halimaw na yon, kaya hindi nakapamirwisyo. Kaya ikaw, isara mo lagi ang bintana mo, ha? O sige na, Ineng. Basta, welcome sa baryo namin. Lord, sana po tama tong desisyon ko. Sana po ligtas kami dito. Ayoko na ng gulo. Kakaiba ang baryong yon. Mabigat sa pakiramdam, masukal. At ang mga tao, parang si Aling Fermina. Mga matang mapanuri, mga bibig na walang preno. Pero tiniis ko. Mas okay na to kaysa manatili kami sa lugar kung saan bawat kanto ay may alaala ni Mark. Mas okay na to kaysa marinig kong balita tungkol sa honeymoon nila. Sinubukan ko mag-focus sa routine.
gising, luto, linis, alaga sa bata. Ulit, gising, luto, linis. Nakapaglagay ako ng konting paninda sa tapat ng bahay namin para hindi ko kailangan iwanan ng mga bata. Pero kahit anong busy ko, may mga oras sa titigil ang mundo. Titigil ako sa gitna ng paglalaba at bigla na lang tutulo ang luha ko. Mapapaisip, tanghali na. Siguro kumakain na sila ngayon. Ipinagluto kaya siya ni Estela? Ipinagtimpla niya kaya ng kape si Estela? Siguro masaya sila. Siguro nakalimutan niya na ako. Baka nga. Ay, Diyos ko. Muntik na akong mahiwa. Tao po. Inik, si Mang Rigorito, yung may-ari ng bahay. Mang Rigor, kayo po pala. Pasok po kayo. May kailangan po ba kayo? Bayad po ba sa renta? Akala ko po sa katapusan pa. Hindi. Dumalang ako para ibigay ito. Dahon ng suha at konting asin na dinasalan. Para saan po ito? Magluluto po ba ako? Hindi pang ulam yan. Isabit mo sa bintana at sa pinto. Yung asin, isaboy mo sa paligid ng bahay bago lumubog ang araw. Mang Rigor, bakit po? Totoo po ba yung sinabi ng kapitbahay? May mga aswang daw pong umaaligi dito noon? Walang problema sa bahay din. Matagal ko nang nilinis ang baryong ito mula sa mga dilalang ng dilim. Ang problema, nasa sayo. Sa akin po? Anong meron sa akin? Masyadong mabigat ang dinadala mo. Ang lungkot, ang hinagpis, may atraksyon yan sa kakaibang enerhiya. Bari kang makatawag ng pansin sa mga kakaibang nilalang. Mang Rigor, wala naman po akong ginagawang masama. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Broken-hearted lang po ako, hindi po ako kriminal. Alam ko, pero ang sinasabi ko sa iyo, mag-ingat ka. Kasi minsan, ang mga tinatakbuhan natin mahirap takasan. Sinusundan tayo kahit saan tayo magpunta. Lalo na kung may tali pang pag-uugnay sa mga puso ninyo. Masyadong mabigat ang dinadala mo. Ang taong lugmok sa lungkot, humihina ang kaluluwa. Ang mga elemento ng kadiliman ay naaakit sa mga ganitong sitwasyon. Naghahanap ng kahinaan na pwede nilang pagsamantalahan. Diyos ko, hindi ko po alam. Ang gusto ko lang naman po ay makalimot at manahimik. Kaya nga, gamitin mo yung bigay ko. Pananggalang yan habang naghihilom ka pa. At subukan mong gumitiin kahit pilit. Ang saya at matatag na loob ang pinakamabisang panlaban sa dilim. Sige na, maiwan na kita. Kinilabutan ako sa sinabi ni Mang Rigor. Ganun na ba kalala ang itsura ko? Na pati mga espiritu, naiinganyo o natatakam sa akin? Pero mas tumatak sa isip ko, yung sinabi niya tungkol sa tali. Naalala ko yung mga gabi na magkayakap kami ni Mark. Yung mga bulong namin sa isa't isa na walang iwanan. Tayo hanggang dulo. Diyos ko, yun ba ang tali na sinasabi niya? Posible bang kaya hindi ako matahimik dahil iniisip din ako ni Mark? O baka imahinasyon ko lang yon dahil sa sobrang pangungulila. Noong gabing yon, habang bumubuhos ang ulan, pinatutulog ko mga anak ko. Si Paolo, ang panganay ko, 10 years old pa lang pero napaka-sensitive na bata. Ramdam niya kapag may problema. Ilang araw na siyang tahimik. Hindi naglalaro, hindi makulit. At nung gabing yon, binasag niya katahimikan sa isang tanong na dumurog sa natitira kong lakas. Nay, babalik pa ba dito si Tito Mark? Anak, di ba napag-usapan na natin to? Busy si Tito Mark mo. May sakit si Lola Mirna. Kailangan siya doon. Pero Nay, sabi niya sa akin, sa birthday ko po pupunta siya.
Sabi niya bibilhan niya ako ng robot. Tapos na po yung birthday ko. Wala naman siya. Hindi naman sinungaling si Tito Mark, di ba? Hindi anak, hindi siya sinungaling. Siguro nakalimutan lang niya kasi marami siyang iniisip. Hayaan mo kapag may pera na si nanay. Ako na lang ang bibili ng robot mo, ha? Ayoko ng robot, Nay. Si Tito Mark ang gusto ko. Miss na miss ko na po siya. Bakit niya tayo iniwan? Hindi na ba niya tayo love, Nay? Bad boy na ba ako kaya siya umalis? Shh, hindi anak. Hindi ka bad boy. Napakabait mong bata. At love na love ka ni Tito Mark. Love na love niya kayo ng kapatid mo. Huwag mong iisipin yan. Bakit wala siya dito? Kung love niya tayo, dapat kasama natin siya. Ang lungkot naman dito, Nay. Gusto ko na pong umuwi. Gusto ko na kay Tito Mark. Ako rin anak. Gusto ko na rin umuwi sa kanya pero hindi pa pwede. Nay, pray po tayo. Pray tayo kay Papa Jesus na bumalik na sana si Tito Mark. Di ba sabi mo, kapag nag-pray natutupad? Okay, sige anak. Mag-pray tayo. Ikaw muna. Papa Jesus, thank you po sa food namin kanina. Tapos Papa Jesus, please po, ibalik niyo na po si Tito Mark sa amin. Sabi po ni nanay, busy lang po daw siya. Pero miss na miss ko na po siya eh. Gusto ko na po siya mahag. Sana po safe po siya palagi at hindi siya magkasakit. Magpapakabait na po ako, promise po. Hindi ko na po awayin si Bunso. Amen. Lord, kung narinig niyo po ako, alam kong kasalanan ang humiling ng asawa ng iba. Pero pakisabi naman po sa kanya na miss na namin siya. Kahit yun lang po. Tito Mark. Nakatulog si Paolo habang binabanggit ang pangalan ni Mark. At ako, nakadilat lang ako sa dilim. Nakatingin sa kisame na tinatagpian ng anino ng ulan. Ang sakit, Miss Amy. Kaya ko naman tiisin yung sakit ng pagkawala niya bilang boyfriend eh. Pero yung sakit na pagkawala niya bilang ama sa mga anak ko, yun ang hindi ko matanggap. Nakita ko kung paano niya binuo ang tiwala ni Paolo. Tapos bigla na lang mawawasak ng ganun-ganun lang. Galit ako. Galit ako kay Mark. Galit ako kay Aling Mierna. Galit ako kay Stella. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko. Kasi kahit anong galit ko, mahal na mahal ko pa rin siya. Mark, masaya ka ba? Kasi kami, hirap na kami. Sana totoo na lang na hindi mo kami minahal. Para madali na lang kitang kalimutan. Oh, Diyos ko. Ano yan? Pusa lang pala. Pusa lang yan, Lenny. Huwag kang praning. Oh, paano natapon? Wala namang humawak. Nay, tulog na tayo. Noong gabing yon, hindi ako natulog. Binantayan ko ang mga anak ko. Hawak ko yung walis tingting sa isang kamay at rosaryo sa kabila. Pakiramdam ko kasi, may nakatingin sa akin mula sa labas. Hindi ko alam kung praning lang ako dahil sa kwento ni Aling Fermina o dahil sa babala ni Mang Rigor. Pero isa lang ang sigurado ako, may panganib sa baryong ito. At ang katahimikan na hinahanap ko, mukhang matagal pa bago ko mahanap. Dahil sa malayo, sa mansyon ni Stella, alam ko nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Tila kaya ko na mabuhay nang wala siya. Lumipas ang isang buwan na wala akong balita kay Mark matapos ang kasal nila. Isang buwan na pilit kong binubuo ang sarili ko. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan at mahidbing ng tulog ng mga bata, biglang kumabog ng mabilis ang dibdib ko. Sa gitna ng ingay ng ulan at kulog, narinig kong isang pamilyar na tunog.
ang makina ng motor na huminto sa mismong tapat ng bahay namin. At bago pa man ako makapag-isip kung panaginip ba yun o totoo, nakarinig ako ng kalabog sa pinto. Mabigat na katok, pero hinang-hina. Yung tipong ibinabagsak na lang ng tao ang kamuon niya sa kahoy dahil wala na siyang natitirang lakas. Lenny! Alam mo nandyan kayo ng mga bata. Buksan mo ang pinto. Lenny! Please! Mag-usap tayo. Please! Papasukin mo ako. Mark, umalis ka na. Huwag ka na manggulo dito. May asawa ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Wala akong pakialam. Lenny! Parang awa mo na. Buksan mo to. Lasing ka, Mark. Umuwi ka na sa asawa mo. Natutulog ng mga bata. Mamamatay ako kapag hindi mo ako binuksan. Lenny, please. Kailangan lang kita makita. Parang awa mo na. Diyos ko. Mark? Lenny? Pumasok ka, bilis. Ay, Diyos ko. Mark, anong nangyari sa'yo? Ang payat-payat mo na. Basang-basa ka, oh. Mark? Mark, gumising ka. Ano bang pumasok sa isip mo't nagpunta ka pa dito? Lasing na lasing ka. Narinig ko kung nasan kayo, Lenny. Binyay ko to sa gitna ng bagyo. Kahit delikado sa kalsada. Kahit mamatay ako sa daan, wala akong pakialam. Gusto ko lang kayong makita. Ang tanga-tanga mo, Mark. Bakit mo pa ginagawa to? At doon, bumigay na naman ako. Tanga na kung tanga, Miss Amy. Pero nung nakita ko siyang nakasandal sa hamba ng pinto, lupaypay at basang-basa ng ulan, wala lahat ng galit ko. At nung sabihin niyang sinugal niyang buhay niya makita lang kami, bumigay ang puso ko. Hindi siya yung Mark na iniwan ko na maayos at masigla. Pumayat siya ng sobra na para bang hinigop ang buong buhay niya. At ang lamig ng balat niya, para siyang yelo. Nung gabing yon, tinanggap ko siya ulit. Naging sunod-sunuran ako sa marupok kong puso. Hindi ko sukat akalain. Ang lalaking pinapasok ko sa bahay ko ay may bitbit na sumpa mula sa halimaw na pinakasalan niya. Naging routine namin yon. Darating siya tuwing hating gabi, mga 12:00. Aalis siya bago mag-3 ng madaling araw. O kaya naman, pupunta siya kapag tirik na tirik ang araw, kapag tanghaling tapat. Tapos, aalis din agad. Mark, aalis ka na naman? 3:00 pa lang ah. Dito ka na mag-almusal. Hindi pwede, Lenny. Hanapin ako. Kailangan kong makauwi bago sumikat ang araw. Ano pa nga bang magagawa ko? Tsaka nagtataka ako. Bakit ba laging may dugong kwelyo mo? Wala to. Nasugatan lang ako sa motor. Huwag mo nang intindihin. Tsaka ang tapang ng pabango mo, Mark. Ewan ko ba, amoy bulaklak ng patay na inaluan ng mamahaling cologne? Bakit ganyan ang amoy mo? Lenny, please. Huwag ka na maraming tanong. Basta mahal kita. Yun lang ang importante. Babalik ako bukas. Habang tumatagal, mas lalo ako naghihinala. Hindi lang sa schedule niya, kundi sa itsura niya. Yung balat niya, sobrang kinis pero parang porselana. Walang buhay. Yung mata niya laging malalim. At minsan, kapag natutulog siya sa tabi ko, parang hindi siya humihinga. Tapos nababalitaan ko pa sa mga chismis galing sa dati naming lugar. Yumaman daw ng gusto si Aling Mierna. Nakakotse na, puro alahas. Samantalang si Mark, mukhang nauubos ang lakas. Hanggang sa isang gabi, nalaman ko rin ang sagot. Mark, gising. May tao sa bubong. Huwag ka maingay, Lenny. Patayin mo ang ilaw. Bakit? Magnanakaw ba? Tatawag ako ng barangay. Hindi magnanakaw yan. Si Stella yan. Ha?
Si Stella? Anong ginagawa ng asawa mo sa bubong natin? Hindi siya tao, Lenny. Aswang siya. Aswang ang asawa ko. Ano? Kaya ako nagpakasal sa kanya. Dahil tinakot niya ako. Sabi niya, uubusin niya kayo kapag hindi ako sumama, Lenny. Nung araw ng kasal namin, may pinainom siya sa aking itim na alak. Pinapatay ng alak na yun ang isip ko at kinokontrol ang katawan ko. Diyos ko. Mark, bakit hindi mo sinabi? Pilit niyang binubura ang alaala ko para siya na lang ang isipin ko. Pero hindi tumalab ng buo kasi mahal na mahal kita. Tumatakas lang ako habang nangangaso siya sa gabi. Pero nasundan niya ang amoy ko. Nasundan niya ang amoy mo na kumapit sa akin. Lenny, kailangan niyong magtago. Mark? Alam kong nandyan ka. Laamoy kong babae yan. Mark, anong gagawin natin? Papatayin niya tayo. Hindi. Hindi ako papayag. Haharapin ko siya. Wag! Mark, dito ka lang! Ito lang ang paraan para mabuhay kayo. Kapag nakuha niya na ang gusto niya, aalis na siya. Hindi ko siya mapigilan. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay. Naiwan akong nakatapa sa sahig. Yakap ang mga anak ko na nagising na rin sa ingay. Rinig na rinig kong sigawan sa labas. Ang pagmamakaawa ni Mark at ang halakhak ng isang demonyo na nasa anyong tao. Ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang marinig mo ang taong mahal mo na nagmamakaawa para sa buhay mo habang ikaw nakatago sa dilim, walang magawa. Rinig na rinig ko ang bawat sigaw ni Mark sa labas. Rinig kong kaluskos na mga dahon at ang kakaibang ihip ng hangin na parang may malaking pakpak na pumapagaspas. Gusto kong takpan ang tenga ng mga anak ko pero gusto ko ring lumabas para damayan siya. Pero naalala kong bili niya. Hindi ko napigilan, Miss Amy. Hindi ako yung klase ng babae naghihintay na lang ng katapusan. Kung mamamatay man kami ngayong gabi, gusto ko makita ang mukha ng papatay sa amin. Stella, parang awa mo na. Bumaba ka dyan. Mag-usap tayo ng maayos. Maayos? Pagkatapos mo akong takasan? Pagkatapos mong magpakabaliw sa babaeng yan? Sa tingin mo ba, Mark, may maayos pa sa atin? Alam kong mali ako. Alam kong nasaktan kita. Pero wag mo silang idamay. Wala silang kasalanan. Ako ang may gusto nito. Ako ang lumapit sa kanya. Hindi mo ako maluloko. Ngayong napatunayan ko na mahal mo siya. Hindi umi-epekto sa iyo mga iniinom mo. Kitang-kita kong pagmamahal mo sa kanya. At yun ang pumapatay sa akin, Mark. Hindi ako aalis sa pinto na to. Hindi mo sila malalapitan. Patayin mo muna ako. Bakit bang tigas ang ulo mo? Asawa mo ako. Ako ang bumuhay sa'yo. Ako ang nagpagaling sa nanay mo. Tapos ito ang isusukli mo? Ipagpapalit mo ako sa isang single mom na walang maibibigay sa'yo kundi hirap? Dahil mahal ko siya, Stella. Mahal ko siya higit pa sa buhay ko. At kahit anong gawin mo, kahit anong yaman ang ibigay mo, hindi mo mabibili ang puso ko. Wala kang utang na loob. Kung hindi mo ko kayang mahalin, pues, aalisin kong dahilan kung bakit hindi mo ako mahal. Papatayin ko siya! Papatayin ko silang lahat! Wag! Stella, please! Hindi man kita mahal, pero gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Wag mo lang silang saktan! Sa loob ng bahay, hindi ko na kinaya. Narinig kong sampal. Narinig ko ang pagbagsak ni Mark sa lupa. Pilit kong pinatulog ang mga anak ko. Tumingin ako kay Paolo at sa bunso ko. Tulog na sila ulit dahil sa takot. Inalikan ko sila sa noo. Kumuha ako ng itak sa kusina. Alam kong wala akong laban sa aswang. Pero hindi ako papayag na saktan niya si Mark nang wala akong ginagawa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Layuan mo siya! Lenny, di ba sabi ko huwag kang lalabas? Pumasok ka! Ang matapang na kabit.
lumabas ka din para mag-toast tayo. Hindi ako dapat naging kabit kung hindi mo siya inagaw. Nagmamahalan kami. Ikaw ang sumira sa amin. Ikaw ang umagaw sa kanya gamit ang pera at pananakot mo. Pera at pananakot? Akin siya, Lenny. Bago ko pa dumating sa buhay niya, akin na siya. At walang pwedeng umagaw sa kanya. Mark, tumayo ka dyan. Hindi tayo magpapatalo sa kanya. Lenny, umalis ka na. Hindi mo siya kilala. Papatayin ka niya. Tama si Mark. Papatayin kita. At sisiguraduhin kong sa harap niya mangyayari yon. Para makita niya kung paano maubos ang hininga ng babaeng mahal niya. Itigil niyo yan! Ikaw na naman! Kaya pala malakas ang kutob kong may panganib sa buhay ni Lenny. Ikaw yung alimaw na pinalayas ko sa baryong ito noon. Nakaharap na kita, Stella. Tama ba? Mang Rigor, tulungan niyo kami. Matandang pakialamero. Ikaw na naman. Alam kong gusto mo na naman akong labanan at palayasin. Pero hindi na ako ang aswang na tinalo mo noon. Mas malakas na ako ngayon. Hindi ako nandito para makipagpatayan sa iyo. Dahil alam kong hindi dugo ang habol mo ngayon. Alam kong kaya ka bumalik dito sa teritoryo ko at naglakas loob na magpakita ay para sunduin ang asawa mo. At wala kang karapatang tigilan ako. Kung gayon, kunin mo na siya at umalis na kayo ng mapayapa. Huwag mo niyang idamay ang mag-ina. Wala silang laban sa iyo. Kaya sa aking kahumarap kung magpupubulit kang pumatay sa lupain ko. Aalis talaga kami. Pero aalis lang ako dito kapag patay na ang babaeng yan. Hindi ko iiwang humihinga ang kabitang asawa ko. Stella! Wala kang laban, mahal kong asawa. Hindi ako lalaban. Tatapusin ko na to. Handa akong kitlin ang sarili kong buhay para wala ka ng paglaruan. Mark, anong ginagawa mo? Mark, huwag mong daanin sa dahas. Sabi mo, sa'yo ako, di ba? Sabi mo, hindi mo kayang mawala ako. Pwes, tingnan natin kung kaya mong mabuhay kapag nakita mong nagpakamatay ako sa harap mo. Sigurado ka bang kaya mong gawin yan? Sigurado ako. Pagod na ako, Stella. Pagod na akong maging laruan mo. Kung sasaktan mo si Lenny, uunahan na kita. Papatayin ko ang sarili ko. Mawawalan ka ng asawa. Bangkay na lang ang iuuwi mo. Nanigas kami lahat. Si Mang Rigor pati si Stella. Walang gumalaw. Tanging tunog lang ng hangin at ang patak ng dugo ni Mark sa lupa ang maririnig. Nakita ko sa mga mata ni Stella ang takot. Takot na hindi para sa sarili niya, kundi takot na mawalan ng mahal na asawa. Doon ko napatunayan na totoo ang sinabi ni Mark. Obsessed si Stella sa kanya at yun ang tanging sandata namin. Wag! Mark, please! Ayoko mamatay ka. Mahal kita! Gagawin ko lahat, ibaba mo lang yan! Kung mahal mo ako, lalayo ka sa kanila. Iwan mo kami. Hindi ko kaya! Hindi ko kayang iwan ka sa kanya. Akin ka lang! Pwes, pangako ka. Hindi mo sila sasaktan at gagambalain kung sasama ako sa'yo. Mark, wag kang sumama. Sagot, Stella. Bilang na ang oras ko. Isa! Oo! Sige na, payag na ako. Sasama ka sa akin, pero ipangako mo hindi mo na siya babalikan. Nangangako ako. Basta ipangako mo rin. Kahit kailan, kahit ano mangyari, ligtas sila. Oo, ligtas sila. Basta sumama ka na sa akin. Narinig ko ang sumpaan nyo. Bilang saksi, kapag sinira mo ang pangako mo, Stella, handa akong tapusin ang iyong buhay. Tandaan mo yan. Halika na, Mark. Umuwi na tayo. Hindi pwedeng ganito. Mark, huwag mo akong hiwan. Di ba lalaban tayo? Lenny, ito ang laban ko. Ang iligtas kayo. Tama na. Pero paano kami? Paano ako? Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Ikaw pa.
Superwoman ka, di ba? Palakin mo ng maayos sa mga bata. Hanapin mo ang taong magmamahal sa'yo ng malaya. Yung walang takot. Yung hindi katulad ko. Ikaw lang ang gusto ko. Paalam, Lenny. Mahal na mahal kita. Mark! Tama lang drama. Umalis na tayo. Huwag ka lang umasa, Lenny. Akin lang siya. Wala na akong nagawa. Parang pinutol ang mga paa ko. Nakaluhod lang ako sa lupa habang pinapanood ko silang maglakad palayo. Si Estela na kanina'y halimaw, gayon ay parang maamong tupa na nakahawak sa braso ni Mark. At si Mark nakayuko, parang preso na tinanggap ng habang buhay na sentensya. Walang lingunan, walang atrasan. Tumahang ka na, Ine. Nailigtas niya na kayo. Yun ang mahalaga. Pero Mang Rigor, anong mangyayari sa kanya? Ang pag-ibig na nag-alay ng buhay ay hindi mamamatay, Ine. Siguro sa ngayon, hawak siya ng dilim. Pero ang liwanag na ginawa niya, mananatili yan sa iyo. Baka pwede po natin siyang tulungan. Pasensya ka na, Iya. May mga bagay na hindi na natin dapat pakialaman. Noong gabing yon, nawalan ako ng minamahal. Nawalan ako ng kakampi. Pero na-realize ko na ang ginawa ni Mark ay hindi pagsuko. Yun ang pinakamatapang na bagay na nakita ko. Hinarap niya ang demonyo. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang pagmamahal niya sa amin. Sumama siya sa impyerno para manatili kaming nasa ligtas. At kahit masakit, kahit sobrang sakit, kailangan kong tanggapin para sa kanya, para sa sakripisyo niya. Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating masaya. Minsan, ang pinakadakilang anyo ng pagmamahal ay ang pagpapalaya. Nung gabing sumama si Mark kay Stella pabalik sa dilim, parang may namatay din sa loob ko. Gusto kong maging matapang. Gusto kong lumaban. Pero nung nakita ko ang mga anak ko, si Paolo na nanginginig sa takot at ang bunso ko na walang kamuwang-muwang, na-realize ko na hindi na pwede ang bahala na. Kailangan ko ng kasiguraduhan. Kailangan ko ng proteksyon. At sa mundong ito na puno ng halimaw, ang proteksyon na yon ay hindi ko makukuha sa pag-ibig, kundi sa isang praktikal na desisyon. Sigurado ka na ba dito, Lenny? Alam kong hindi madali para sa'yo to. Matagal na tayong hiwalay. Alam ko, Pablo. Pero para sa mga bata, gagawin ko. Pero paano si Mark? Di ba mahal mo yon? Baka mamaya kapag bumalik siya, iwan mo na naman ako. Ayokong maging parakit butas na lang, Lenny. Wala na si Mark. Hindi na siya babalik. At kung babalik man siya, hindi na ako magpapagulo. Pagod na ako, Pablo. Pagod na akong iwan gabi-gabi. Ang gusto ko na lang, lumaki ng payapa ang mga anak natin. Kung ganun, sige. Ayusin natin ang pamilya natin. Alam mo namang hindi nawala ang pagtingin ko sa iyo eh. At ang mga bata, ako pa rin ang tatay nila. Dadaling ko kayo sa probinsya namin sa Bicol. Malayo dito. Ligtas kayo doon. Salamat. Salamat at tinanggap mo pa rin ako sa kabila ng sitwasyon ko. Pamilya tayo, Lenny. Sa ayaw at sa gusto mo, poprotektahan ko kayo. O siya, bilisan mo na dyan. Nasa labas na ang sakyan. Baka gabihin tayo sa daan. Patawad, Mark. Ito lang ang kaya kong gawin. Para hindi masayang ang sakripisyo mo. Magiging ligtas kami. Kahit wala ka. Masakit lunukin ang pride. Masakit bumalik sa taong iniwan mo na. Pero si Pablo, kahit hindi ko siya mahal katulad ng pagmamahal ko kay Mark, siya ang safe zone para sa mga bata.
Umalis kami nung araw na yon. Walang lingon-lingon. Burado na ang trace namin. At habang bumibiyahe kami palayo, sa kabilang dako naman, sa loob ng mansyon ni Stella, may isang lalaki naghihintay ng balitang yon para tuluyan ng mapanatag ang loob. Uminom ka na, Mark. Ito yung herbs na galing pa sa bundok. Pampalakas to. Tingnan mo yung katawan mo. Ang payat-payat mo na. Paano tayo magkaka-baby niyan kung ganyang kakahina? Ayoko na, Stella. Tama na. Anong tama na? Di ba nangako ka? Sabi mo sasama ka sa akin habang buhay. Bakit mo pinibabayaan ang sarili mo? Nasaan? Nasaan sila? Sila na naman? Yung babaeng yun na naman? Pues, para matahimik ka na, wala na sila. Umalis na sila. Iniwan ka na nila. Umalis? Oo. Sumama na siya sa asawa niya. Kay Pablo. Nagkabalikan na sila. Kita mo na? Iniwan ka rin niya. Pinagpalit ka niya sa ex niya. Tanga ka kasi, Mark. Nagpakabayani ka ba eh. Iiwanan ka rin naman pala. Salamat sa Diyos. Anong salamat? Hindi ka ba nasasaktan? Iniwan ka na niya? Bakit ako masasaktan? Ang gusto ko lang naman, maging ligtas sila. Kung kasama niya si Pablo, alam kong hindi mo na sila pwedeng galawin. Malayo na sila sa'yo. Hindi. Hindi ka dapat masaya. Dapat nagagalit ka. Dapat ako lang ang isipin mo. Mark, akin ka lang, di ba? Tapos na ang paghihirap ko. Ligtas na sila. Mark? Mark! Gumising ka! Mark! Yon ang huling pagkakataon na narinig ang boses ni Mark. Nang malaman niyang ligtas na kami, nang malaman niyang may nag-aalaga na sa amin, binitawan na niya ang huling hininga niya. Namatay siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil tapos na ang misyon niya. Iniwan niya si Stella na yakap-yakap ang isang bangkay. Isang robot na wala ng baterya. At ang ina niya, si Aling Mierna, siya ang higit na naparusahan. Tuluyan ang nawala sa sarili si Aling Mierna. Araw-araw din itong nakikita sa tapat ng bakanting mansyon. Sumisigaw at nagmamakaawang papasukin habang bit-bit ang paboritong kakanin ni Mark. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Ipinagsisigawan niyang hindi patay ang anak niya. Na mayaman na daw ito at nasa loob lang ng bahay kasama si Stella. Nagbibilang ng pera. Madalas siyang magwala sa gate. Hinahanap ang allowance at mga alas na ipinangako sa kanya. Minsan na may tatawa siya ng mag-isa habang pinagmamasdan ang suot niyang kwintas bago biglang hahagulhol dahil naalala raw niya ang dami ng dugo sa damit ng manugang niya. Sa huli, palagi siyang nakikitang tulala, bumubulong sa hangin na kinain daw ng aswang ang anak niya at siya mismo ang nagbenta rito. Ang kasakiman niya mismo ang lumamon sa katinuan niya. Si Stella naman, bigla na lang naglaho matapos ang libing. Ang sabi-sabi, maraming namatay sa lugar nila na parang nilapan ng hayop bago siya tuluyang mawala. Lenny, kain muna tayo. Kanina ka pa tulala dyan sa dagat. Salamat, Pablo. Susunod na ako. Pinapanood ko lang yung mga batang maglaro sa buhangin. Masaya sila dito. At least dito, walang gulo. Oo, tama ka. Itong kailangan nila. Payapang buhay. Lenny, alam mong hindi mo pa siya nakakalimutan. At okay lang yun. Hindi naman kita pipilitin eh. Basta naandito lang ako. Hihintayin ko ang araw. Nabuka na ulit. Salamat, Pablo. Salamat sa pagtsatsaga. Hayaan mo.
Darating din tayo doon. Sa ngayon, sapat na sa akin na ligtas tayo. Sige, tawagin ko lang muna sina Paulo para magmerienda. Mark, sana naririnig mo ako. Salamat. Salamat sa pagsagip sa amin. Salamat dahil pinalaya mo ako para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Hindi man naging tayo sa huli. Ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa akin. Paalam, Mark. Pahinga ka na. Habang pinapanood ko si Paolo at ang bunso ko na tumutulong kay Pablo sa pag-aayos ng lambat, Miss Amy, na-realize ko na tamang desisyon ko noon. Kung pinilit kong ipaglaban si Mark o kung nagmatigas akong manatili, baka wala ako dito ngayon. Baka wala na ang mga anak ko. Lumipas ang ilang taon na parang isang panaginip. Bumalik ako kay Pablo, ang ex-husband ko. Hindi man siya ang greatest love na katulad ni Mark, siya naman ang kaligtasan namin. Siya ang pader na hindi kayang tibagin ng kahit anong aswang. At akala ko, habang buhay na ako mangungulila. Pero mapagbiro ang tadhana. Natutunan ko ulit mahalin si Pablo. Na-realize ko na ang pag-ibig, hindi laging dapat nakakakilig o nakaka-excite. Minsan, ang pinakamasarap na klase ng pag-ibig ay yung payapa. Yung tipong kaya mong matulog sa gabi nang walang takot. Minsan akala natin ang makasama ang taong pinapangarap natin ang pinakamasaya. Pero minsan, ang totoong happy ending ay ang pagpapalaya. Ang pagtanggap na hindi lahat ng love story ay nagtatapos sa kasalan. Minsan, nagtatapos ito sa kamatayan para magbigay daan sa mas ligtas na buhay. Ako si Lenny, ang dating single mom na umibig sa isang robot. At ngayon ay payapang misis na nagdarasal para sa kaluluwa ng taong nagligtas sa amin. At ito ang kwento ng obsessed na kabit at ang inang piniling mabuhay para sa mga anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Grabe! Teka lang, parang nakalimutan kong huminga dun ha. Tumatayo pa rin ang balahibo ko hanggang ngayon. Inom muna tayo ng tubig ha kasi ibang klaseng tindi ng kwentong yun. Alam niyo nung umpisa, akala ko talagang simpleng pangalawang pagkakataon ng pag-ibig lang yung kwento natin. Yung tipong the one that got away, na binalikan, ganun. Akala natin ang pinakamalaking problema lang ni Lenny ay yung pagiging single mom niya. Masakit na yun, di ba? Sapat na yun para sa isang heavy drama. Pero hindi pa nakontentong tadhana. Mula sa simpleng love story, biglang ginawang monster-in-law horror? Aba, nagkaroon pa tayo ng nanay na si Aling Mierna na literal na ibinentang anak para sa pera at alahas. Ibang klase ng kasakiman yun ha? Imagine nyo yun? Ang hadlang sa love life nyo hindi lang mata pobre, kundi negosyante ng kaluluwa. Pero teka, may ilalala pa pala. Akala natin pera-pera lang ang labanan. Yung pala, may grand entrance pang final boss. Hindi lang pala tao ang karibal ni Lenny dito, kundi mismong aswang na si Stella. Imagine nyo yun? Ang karibal mo, hindi lang maganda't mayaman kundi kumakain talaga ng tao, literally. Mula sa selosan, dawi sa gayuma at sumpaan, ibang level ng stress yun mga bes. Pero dito natin nakita na ang pag-ibig, walang pinipiling laban. Tao man ang karibal o kahit halimaw pang humarang, kapag tinamaan ka magsasakripisyo ka. At sa kaso ni Mark, ang pinakamatinding laban ay hindi yung pakikipagpatayan kay Stella kundi yung pagpayag na mamatay ng mag-isa at malayo. Basta alam niyang ligtas si Lenny. Grabe yung robot plot twist na yun. Ang sakit sa heart. Thank you so much Lenny ha, sa napaka-intense na kwento mo. Sana masarap lagi ang luto ni Pablo. At sana wala ng Stella o Mierna sa buhay nyo. Deserve nyo ang peace of mind. Kayo, may kwento rin ba kayo na akala nyo simpleng baliktanaw lang sa ex tapos naging horror story? Send nyo na yan sa ating channel. Hihintayin ko yan ha. Muli, ito si Miss Amy. Hanggang sa susunod po. Shout out po kay Edith Rasco. Sabi niya, mga anak ko, wala na daw ba ako ibang papakinggan kundi aswang?
At kay Yolanda Lopez, thank you Miss Ami, nakikinig from Hong Kong. And kay Rosana Dolito, napakagandang kwento, lagi akong nakikinig ng kwentong aswang mula po umaga, pagbukas ng tindahan ko hanggang pagsarado po. God bless po. At kay Ogkang Kanaway, sabi niya, hello Miss Emmy, and to all Kayanggaw in this channel, pakinig po muna bago ako mag-side comment sa ating kwento. Have a great safe day ahead. At kay Lenny Caro, sabi niya, wow, bagong upload Miss Ami. Thank you so much Ma'am Lenny Caro sa walang sawa pong pagsuporta sa ating pong channel. Shout out din po kay Merly Sinokbit ng Hong Kong at kay Joey Laurente. Sabi ni Sir Alex Jugi, nakaka-addict pakinggan lahat ng mga story mo Miss Ami, pati asawa ko yan din ang pinakinggan niya. At kay Yancy Jill Vlog, napakaganda ng story, tear-eyed here, maraming lesson na pwedeng matutunan. Isa na doon ang huwag mawalan ng pag-asa at huwag susuko sa hamon ng buhay because God is good, sobra-sobra. Shout out din po kay Elizabeth Oribia, kay Susan Cruz, kay Jing Balingasa at kay Carmelita Domingo. Galing naman po kay Ma'am Jennifer Arceo, nice naman Sir Jonathan, galing talaga mag-voice na gay. Versatile voice actor. Thank you Miss Ami for the nice story. Shout out din po kay Edita Punzalan, kay Vivian Baldonado, kay Devin Monteagudo, kay Joanne Arawa, kay Sir Reynaldo Tagsakon. Ang ganda ng kwento, pa-shout out po sabi niya. Sabi po ni Ma'am Girlie Barasa, maganda yung kwento, maraming aral at lesson learned sa buhay. Kaya huwag magpapadala at masisilaw sa mga bagay na magiging dahilan ng pag-asira ng buhay ng isang tao. Sabi po ni Ma'am Visa Natsumi, apaka-mixed emotions naman this. It's like you can't hate much Diana, Rachel, and Alex. Kaya naman pala. Pero the point here ay life is hard talaga as in, but let's keep up na walang pinapahamak, inaapakan, ginagamit o niloloko. At sana yung mga tumutulong, taos puso na walang hinihingi ng kapalit. I mean, pay it forward. Basta, next kabit story naman bukas. Sabi naman po ni Sir RJ, palaban si legal wife at kabit. Ewan ko, pero naaliw talaga ako. Imbes na madrama, natatawa ako. Sorry po, LOL, heist. For better or worse, ipaglalaban kita. Kay sarap pakinggan. Tingin ko kapi na lang talagang matapang at kaya kang ipaglaban. LOL, thanks. Naaliw ako sa mga gumanap. Galing naman po kay Sir Jethro, lahat ng pagsubok ay kayang lampasan yan ang totoong love. Kay Ma'am Charinay, isa kang dakilang ate at asawa Sander. Happy Women's Month. Sabi naman po ni Christy Balyarta, karma yan, mga mukhang pera kasi kayo. Ganyan napapala ng mga manggagamit. Shoutout din po kay Ma'am Susana Llobrera. Shoutout din po kay Miss JJ Sanchez. Sabi niya, Miss Ami, isa po akong OFW dito sa Kuwait. Kahit may missile na nagsiliparan, kwentong aswang pa rin ang libangan. Napakaganda ng kwento nyo. Minsan di ko alam anong emotions ko, mix na. Naiiyak, nagagalit. Minsan sumisikip dibdib. Ang ganda ng kwento, buhay na buhay. Salamat Miss Ami, God bless. Galing naman po kay Ma'am Genevieve Ibanez, masasabi ko lang sa iyo Sander, huwag mong i-rely ang happiness or comfort mo sa isang lalaki. We are not just a woman, but we are a woman. It doesn't matter kung buntis ka or nasa sayo ang kapatid mo. Hindi ka naman baldado para hindi makapagtrabaho. Sabi naman po ni Ma'am Mary Ann Langta, maraming salamat OFW from Jeddah. Nawawala ang bigat ng trabaho at homesick sa pakikinig sa mga story. Salamat po sa walang sawang pag-antabay Ma'am Mary Ann. At kay Lunisa Cobo, shoutout po sa inyo kay Criselda Maniguez at kay Imelda Tero. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa ating pong channel. God bless!